Diyos at ang kapamahalaan ng kanyang Kristo, sapagkat inihagis na ang tagapagsumbong sa ating mga kapatid na siyang sa kanila ay nagsusumbong sa harapan ng ating Diyos araw at gabi. Kailan naganap yan? Naganap na ba yan? Hindi pa nagaganap yan, kapatid. Hindi lang itinuturo sa'yo ni Manalo dahil tinitya ko sa'yo, hindi alam ni Manalo yan. Pakikita ko sa'yo ngayon. Pakikita ko sa'yo ngayon. Pakikita ko sa bayang Pilipinas. Alam mo kasi, tinutulan niya ng mga ministro mo eh. Tinutulan niya ng mga ministro mo sa programa. Ayoko sanang ipaliwanag ito eh. Inihahanda ko ito sa diskusyon eh. Pero naaawa ako sa iyo eh. Kaya papaliwanag ko na. Ganito. Sundan mo ako, kapatid ha? Sundan mo ako ha? Mga kababayan, huwag kayong uuwi. Napakahalagang bagay, maintindihan nyo itong mga ipinupuntos na ito sa atin. Ito ha? Uumpisahan ko. Nagkaroon ng pagbabaka sa langit. Si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka sa dragon. Ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka. At hindi sila nanganalo, ni nasumpungan pa man ang kanilang dako sa langit. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, siya'y inihagis sa lupa, at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Puputulin na rin ni Manalo. Kaya ang lupa ngayon marumi, masama, dahil dito inihagis si Satanas. Ang sabi ni Bularan, ang unang-unang ay kang pinuntahan ng Eden. Ayan ang sabi niya sa programa. Sabi ko, napaka-inhustisya. Makinig kayo. Nangangailangan ito ng konting katalinuhan, mga kababayan Pilipino. Sa Amerikano, di nyo maririnig ito. Pakinggan nyo lang. And justify it for yourself. Ito Sabi ng Biblia, nagkaroon ng pagbabaka sa langit. Kaya nung matalo yung dragon, inihagi sa lupa. Pangit eh. Kung aalamin natin, sabi ni Bularan, inihagis daw unang-una sa Eden daw pumunta kayo. Si Satanas, basura. Di ba si Satanas trash? Basura. Hindi ba ang Eden isang espesyal na lugar para alagaan ng Diyos si Adan at si Eva? Kung ikaw ang magtatapon ng basura, itatapon mo dun sa espesyal na lugar. Tamo, hindi naman tayo nag-aaral lang masyadong mataas. Diba kapatid, napakaganda ng sagot. Pag ikaw ba dumumi, ilalagay mo sa sala. Napakatanga ng isang tao. Ba, yung bahay mo, mahirap ka lang. Sala lang. Tapos doon na rin mismo yung kainan. Tapos meron kang kapirasong kwarto na ang kurtina lang ang pansara. Pag e-eba ka, yung pagtatahi ka, ay babalot sa dyaryo. Di ba, tinatapo fly away yun eh. Ganun, no? Doon sa mga spotters area, di ba ganun, ano? Ngayon, napakawala mo namang kaisip-isip. Pagkatapos mong tumahi, ilalagay mo sa sala. Tama? Kumbaga sa bahay, yung Eden ng sala. Bakit nung ihagis ang demonyo sa Eden dinala? Yan. Yan ang tanong. Ang Diyos ba inhustisya? Na ang Diyos ba yung taong kanyang ginawa, ibabalibag niya yung walang yan si Satanas doon sa Eden mismo na pinaglagyan niya doon sa taong ginawa niya? Hindi niya gagawin. Mahal niya ang tao. Tayo lang hindi marunong magmahal sa Kanya. It is we who do not appreciate the goodness and the kindness of our God. Pero ako na-appreciate ko kasi nakikita ko sa Biblia ganito. Yung sinasabi sa Apokalipsis, hindi pa po nangyayari yun. Hindi kaya may demonyo rito dahil inihagis dito demonyo. Hindi. Kaya may demonyo rito, pinapasok ni Eva at ni Adan. Pinapasok.
kumatok ang demonyo. Ang enkargado si Eva at si Adan, pinapasok, kaya nakapasok. Hindi inihagis dito si Satanas. Yung paghahagis, tingnan natin ha, babalikan ko. At nagkaroon ng pagbabaka sa langit. Si Miguel at ang kanyang anghel ay nakipagbaka sa dragon. Ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka. At hindi sila nanganalo, ni nasumpungan pa man ang kanilang dako sa langit. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas. Diyan pala matanda na siya. Sa Eden ba matanda na siya? Pakinggan nyo yung ahas sa Eden. Genesis 3:1, ang ahas nga ay lalong tuso, higit sa lahat ng mga hayop sa parang nanilikha ng Diyos. At sinabi ng ahas sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng mga punong kahoy sa halamanan? Sumagot ang babae. Ano ang sagot ng babae? Sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan, makakakain kami. Datapwat, sa bunga ng punong kahoy na sa gitna ng halamanan, sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain yun, hindi huwag niyong iipuin, baka kayo mamatay. Sino kausap ni Eva? Ahas. Yung ahas. Anong ahas? Ahas lang. Yung nasa Apokalipsis, lagay nga ulit natin sa screen. Inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas. May matanda na pala yan eh. Sa makatid magkaibang senaryo yan, hindi yan yun sa Eden. Dito kasi tumanda na siya eh. O ngayon, para maintindihan nyo, baka kayo nananabig na sa gusto kong sabihin, o babalikan natin yung 9. Inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanlibutan. Napansin nyo? Buong sanlibutan na daya niyan eh. Di hindi pa lang yan sa Eden. Nakuha niyo mga kapatid? Good evening, Mr. Yan. Nakuha niyo? Ang dumadaya sa buong sanlibutan. Nakatapos ka palang mandaya, ito tarantado to eh. Sa Eden naman, wala pang tao eh. Wala pang tao sa Eden, dadalwa pa lang. Paano nung ihagis sa Eden pumunta? Bularan. Hindi kasi alam ni Manalo yan eh. Yan. Eto. Kailan yan? Kailan yan? Sa Eden ba yan? Gaya ng paniwala ni Manalo? Tuloy natin. Ang dumadaya sa buong sanlibutan, siya'y inihagis sa lupa, at ang kanyang mga anghel, inihagis na kasama niya. At narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit na nagsasabi, pagkahagis, may nagsalita sa langit, ngayon. Kailan? Ngayon. Pero hindi ngayon yun. Tandaan nyo, hindi yun yung ngayon. Nung makahagis na mahagis na, narinig ko ang isang tinig sa langit na nagsasabi, ngayon ay dumating ang kaligtasan at ang kapangyarihan at ang kaharian ng ating Diyos at ang kapamahalaan ng kanyang Kristo, sapagkat inihagis na ang tagapagsakdal o tagausig sa ating mga kapatid na siyang sa kanila'y nagsasakdal at nagsusumbong sa harapan ng ating Diyos araw-gabi. Ano raw ang nangyari nung maihagis? Dumating na ang kaligtasan, ang kapangyarihan, ang kapamahalaan ng Kristo. Kailan ba mamamahala si Kristo? Doon sa umpisa ng 1,000 taon. Sa milenyo, mga kapatid. Doon siya mamamahala. Doon sa umpisa na yon, ng pamamahala, mag-uumpisa po yun sa pagkabuhay na maguli ng mga patay eh.
Basahin muna natin para maintindihan nyo. Dumating ang kapamahalaan ng Kristo. Kailan yun? Basahin natin ang Apokalipsis 20, versikulo 4 hanggang 6. Basa. At nakakita ako ng mga luklukan at may mga nagsisiluklok sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol at nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patotoo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos at ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay at sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Kailan mag-uumpisa yung 1,000 taon? Pag nabuhay na yung mga maghaharing kasama ni Kristo. Kailan ba yung pagkabuhay nung maghaharing kasama ni Kristo? Unang Timoteo o Unang Tesalonica 4:16. Pakinggan nyo. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mabubuhay na maguli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawin kasama nila sa mga alapaan upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa ganito isa sa Panginoon tayo magpakilanman. Kailan po mangyayari yung pagkabuhay ng mga kay Kristo? Pagbalik ni Kristo. Bumalik na ba? Pagbalik, bubuhayin. Pag nabuhay, bibigyan ng mga upuan ng paghatol. Hahatol sila. Maghahari sila kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Pagkatapos ng 1,000 taon, alam nyo ano mangyayari? Pagkaraan sa 1,000 taon, kakalagan si Satanas. Binalibag na kasi siya. Kinulong. Basahin muna natin. Mas mabuti binabasa. Apokalipsis 20. At nakita ko ang isang anghel na nananaog mula sa langit na may susi ng kalaliman at isang malaking tanikala sa kanyang kamay at sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas. Kita mo, ang tawag sa kanya, dragon at matandang ahas. Ito yung tiyempong nabasa natin kanina, no? Sinunggaban yung malaking dragon at matandang ahas para anong gawin? Na siyang Diablo at Satanas at ginapos na 1,000 taon. Tuloy. At kung maganap na ang 1,000 taon, si Satanas ay kakalagan sa kanyang bilang Ito yun, mga kababayan. E di nagkaroon ng pagbabaka sa langit. Pagkatapos na matalo, binalibag, iginapos. Ayan. Ginapos. Ang naggapos, anghel na malakas. Tapos, samantalang nakagapos siya, maghahari naman si Kristo ng 1,000 taon kasama yung kanyang mga banal. Kukuha niyo punto. Pagkatapos na, mabuti, tuloy-tuloy mo, huwag mo lakpasan para mas magandang makita nila. At sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas, na siyang Diablo at Satanas, at ginapos na 1,000 taon. Tuloy. At siya'y ibinulit sa kalaliman at sinarhan. Ibinulit, itinapon. Saan tinapon? Kalaliman. Sa kalaliman. Hindi sa Eden. Lalabas naman, walang awa ang Diyos sa tao. Nilikha niya yung tao, nilagay sa Eden, tapos nilagyan ng tarantado. Yun ang paniwala ni Manalo. Yun ang tinuro niya kay Bularan. Mali. Nung ihagis pala yan, dinala sa kalaliman, tapos ginapos, tapos sinarhan. Ano, tuloy natin, tuloy. At tinatakan ito sa ibabaw niya upang wag nang magdaya pa sa mga bansa hanggang sa maganap